mahina yung credibility ni Madriaga kasi parang ang lumalabas ngayon, ang prueba niya lang ng closeness niya kay VP Sara Duterte is yung mga selfie niya at saka yung mga pa-shoutout. Alam mo naman, bilang sikat na tao, marami nagpapa-selfie diyan at saka nagpapa-shoutout. So, hindi po yun conclusive proof na meron siyang operational proximity kay VP Sara Duterte. Pero bakit kapag binabati siya ni VP Sara Duterte, kailangan pa ng pangalan na nakaprint, di ba? Usually kapag fan ka, yun ang ginagawa, di ba? At saka pinapadalhan daw siya ng email na formal. Thank you so much, Dr. Madriaga. Ganun ba kapag close mo yung tao, papadalhan mo ng formal email? Pero ganun yung ginagawa mo kapag marami kang supporter. Lalo na't yung mga diehard supporter mo, mga leader ng supporter, ayaw mong bitawan yan. May mga private meetings yan, hindi ba? Parati mong inaalagaan yan, parati mong sinashoutout, parati mong binibigyan ng formal na communication. Pero kung totoo na siya yung ginagamit na bagman, dapat ang mas pinakita niya ay yung mga nasa cellphone na logs, na text, at mga logs ng tawag. Yun dapat. Yung mga pinakita niya lang, yan lang yung mga nakikita sa Facebook At sabi niya, galing din sa Facebook yun. Yung sinabit niya na supplemental affidavit, parang pinilit nila na gumawa ng negative na istorya tapos gusto nilang ipilit na yung context ay sakto-sakto. Halimbawa, sabi nila nung tatakbo daw si VP Sara at saka si BBM nung 2021, nung nag-decide sila, 2022, plano na daw nila napabagsakin si BBM ng 2025. Kaya daw nagkagulo ang Pilipinas ngayong 2025 at 2026. Hindi totoo yan. Kasi nung nakausap ko si VP Sara Duterte, nung pumunta ako ng Davao, meron kaming private lunch, grupo ng kanyang mga inner circle, ng kanyang mga VIP nung araw na iyon, may nagtanong sa kanya mula sa amin, sabi niya, ano pong masasabi ninyo tungkol sa panawagan na palitan na at pababain na si Bongbong Marcos at kung pwede magkaroon ng extra constitutional transition, ibig sabihin revolusyon. Ang sagot ni VP Sara doon, I will let things run through their natural course. So, ibig sabihin, ayaw niyang maistorbo. At sabi niya, nagtatrabaho lang po ako sa aking VP office kung anong mga project at mga budget na itinilaga nila para sa amin, yun lang ang inaasikaso ko ngayon. Wala nang iba, kaya tahimik lang ako. So, yun ba ang tao na gustong pabagsakin si BBM ngayong 2025 at 2026? Hindi. Pero, ginawang istorya yun ni Madriaga para ipilit yung current context na kunwari pinagplanuhan na noong 2021-2022 pa. So, hindi yun po ang gusto ni VP Sara Duterte. Ang isa pang example is yung vocabulary ni Dugong. Meron siyang binanggit na bakla iyan at o kaya baliw iyan. Pero si Digong hindi nagsasalita ng Tagalog yan pagdating sa mga ganyang salita, hindi ba? Kapag magsasalita ng ganon, ang sasabihin niya Bisaya. Buang yan o bayot yan. Ganon siya magsalita. At ganon din po yung sinasabi ni Madriaga nung una daw silang magkakilala ni VP Sara Duterte. Sabi daw ni VP Sara Duterte ay mas gusto niya yung tawag kaysa text. Hindi totoo yan. Dahil kami ni VP Sara Duterte, sa totoo lang, hindi naman kami magkakilala at close. Pero somehow, coincidentally, nung isang araw, yun lang yung first time na nakuha ko yung number niya. At for some reason, gusto ko siyang tawagan. So, tinawagan ko siya. At sabi niya sa akin, hindi niya sinagot yung tawag at tinext niya ako, doon tayo mag-usap sa Signal. Dahil nakatap ang number ko. So, ibig sabihin, ayaw niya ng tawag. At nag-text lang kami doon sa encrypted app platform. So, kung totoo na nag-uusap sila ni VP Sara Duterte at ang preferred daw ni VP Sara Duterte ay tawag, hindi totoo yan dahil nakatap lahat ng number ng mga high profile na tao sa Pilipinas, pati number ko nakatap. Hindi totoo na gusto niya makipag-usap sa True Call. Parating nag-uusap yan through encrypted apps. Kaya madami po yung hindi makatotohanan na pahayag ni Madriaga. At isa pa po dito, meron bang motibasyon si Madriaga na magsinungaling? Kasi halimbawa, yung umiyak siya. Noong umiyak siya, halata mo, nung umiyak siya, yun yung panahon na binabasa niya, na love niya si Sara, di ba? Nung umiyak siya, sabi niya, nung binabasa niya yung Facebook post niya, na kapag meron mang tatakbo, hindi ako boboto kapag hindi Sara Duterte ang iboboto ko. Doon siya umiyak. Dahil malalim ang sentimento niya. Kasi alam niya na love niya si VP Sara Duterte at trinatraidor niya ngayon. Pero bakit siya nagsasalita laban kay VP Sara ngayon? Kasi nauna, yung kanyang kaso na kidnapping. Nauna siyang kinasuhan ng kidnapping at saka na-incarcerate siya at nahihirapan siyang mag-bail out. Feeling ko na deny yung kanyang petition for bail. So halos habang buhay nang nakakulong yung tao na yan. So therefore, nakita ng gobyerno, ito lang ay hypothesis ko, nakita ng gobyerno na merong dating supporter si Sara na nasa kulungan ngayon, na desperado at hindi makalabas sa kulungan, so kinausap nila, siguro nagkaroon ng deal at sabi, kung gusto mo makalabas sa kulungan, tumalikod ka kay Sara at gumawa ka ng kwento. At para ma-establish natin yung credibility mo, ipakita natin yung mga picture mo with Sara. O di ba? Kahit ako rin may mga picture din ako with Sara eh. Mas close pa nga ang pwede kong ma-establish na relationship with Sara with those pictures. Pero madali lang mag-invento na inutusan niya ako
ikaw na mag-deliver ng pera, hindi po ba? O yun po, madali lang talagang mag-imbento kapag ganun yung kalagayan at naipit talaga siya. Naipit siya, wala na siyang pag-asa, hawak ng gobyerno ang kanyang kalayaan at seguridad. Eh malay mo, itumba siya ng gobyerno kung ayaw niyang mag-cooperate at sinasabi na habang buhay ka na lang dyan na makulong kung ayaw mo makipagtulungan sa amin. O kaya kunin mo na lang yung deal na makipagtulungan ka sa amin, malay mo makalabas ka pa dyan. So yun po yung mga questionable na statement.